Sarap magmotor ngayon, araw. Ganda talaga sa ears pag naka 270 degree crank. May pagka parang cross plane yung tunog eh. Yung iba sinasabi parang may pagka V2 yung tunog. Solid talaga. Sarap ng handling. At naputol yung video kagabi kasi pa maggagas kami. May pinapanood ko yung video ulit. Pansin ko na cut off eh. Pag nai-interrupt nawawala yung flow of thought ko eh. So yung gusto kong i-emphasize na hindi narinig masyado nung nakaraang vlog is the reliability of this bike. May usap-usapan kasi ay bakit kaya nagmura yung R6 RS 457 no? Baka kesyo daw sirain, kesyo made in India, etc etc. So na-address naman na natin kagabi kung bakit, kung paano napababa yung cost nitong bike no. Mainly is because yung parts and yung labor, it's built in India, kaya napababa yung cost. Pero what I would like to emphasize is yung discrimination sa mga bike. Kasi Aprilia pa rin naman siya, hindi naman sa copy eh. 'Di ba? I would understand kung copy siya, yun magtaka ka dun. Pero guys, itong motor na to, it's a legit Aprilia bike. Kaya siya naging hotcake guys, diba? In the past kasi, kung gusto mong magkaroon ng Aprilia, gagastos ka talaga, may kamahalan siya. Nung bago ilabas tong bike na to, ang usap-usapan mga around 400,000 nga ang magiging cost nito sa market. Kasi ang presyuhan naman talaga usually ng mga bike sa market is 1,000 pesos per cc. Since this is 457cc, dapat mga ganun yung presyo niya. Pero nung unang nilabas to sa market, kasi nga bagong platform, ayun, may mga users na nag-report ng issue. I-address na rin natin yan. Isa lang naman, and so far na-address naman na ni Aprilia. So ano yun, yung timing chain tensioner masyado raw short, which is yun daw yung nagkokos ng engine blow, yung mga sumasabog yung makina. So selected units lang naman yung naging affected doon, and pag na-identify ng Aprilia na yung unit mo is part of that batch, i-inform ka naman ng Aprilia, then they're going to cover the expense of the repairs. Nga pala, tomorrow, Saturday, November 22, nagpa-register tayo sa event. May event sa Green Hills tomorrow, Triumph test ride event. So magte-test tayo ng mga bikes doon, no? Tatry natin yung Racing Triple, yung Daytona 660, tsaka yung adventure bike ng Triumph. So tomorrow yon, bandang hapon.
Dali lang siyang isingit-singit. Parang hindi siya higher displacement bike. Daling isingit eh. Hindi kagaya dun sa isang bike kong bigat. Shout out nga pala sa mga kuya ko dyan sa Eagles, especially sa chapter ko STR10, kila Kuya Presnoni and the rest. Shout out sa inyo dyan, tsaka kay Kuya Go Brandy. Hatak talaga eh. Unting piga mo lang mahatak na siya eh. Oh, konting-konti lang oh. Ngayon lang din kasi ako nakagamit ng naka-ride by wire. Ramdam ko talaga na gusto pa niyang humingi eh. Oh, ayan. O diba naalala ko. Oop. Dito na tayo sa lips. Excuse me brother. Ayun. Brother, nais lang naman kitang kamustahin. tape. Balik na rin natin yung item. Di ko malimot kahit anong gawin. Ako'y Okay. Tapos na. Ang dami parcel. Hindi tayo makadaan. Excuse lang. Okay. Larga na tayo. Gaan lang, madali lang siyang i-atras eh. Atras abante. Ingat lang tayo, dami ng sasakyan. Tayo makasingit. Yeah. Okay. Cute. Ito talaga, diretso uwi na tayo. Yun no. Hirap lang din, nakakataw ka tapos pipreno ka lang din. Stoplight na ulit. So, kita-kita lang din tayo sa stoplight.
natin masyadong barurutin kasi break-in pa eh. Limit lang natin ng up to 3,000 RPM. Hirap lang pagka stock pipe, di ka masyadong dinig eh. No? Sarap. Gaan lang. Yun nga lang, medyo subsob pero gaan lang yung bike. Oh, putan tayo ng stoplight. Bukas ang dadali natin yung isang motor kasi nga wala pang papel to eh. Yung pwede ilayo-layo, mahirap na. Saka namimiss ko na rin gamitin yung isa. Kwentuhan pa sila, tapos may truck sa tabi. Alright, ingat-ingat lang sa intersection. Okay, lapit na ako sa amin. Salamat sa pagsama sa akin. Oh, joyride tayo. Ay, di na ako makahintay na makalayo-layo. Thank you sa pagsama sa akin, sa mga loyal supporters ka dyan, sa mga engagements. I really appreciate you. And I'll see you sa next vlog. Thank you.